Tayo po yung magwawakas sa ating serye ngayong buwan. Ito po ay wala iba kundi yung blessing of wisdom. We all know that we are in the series of complete package. And one of the blessings that God has prepared for all of us is the blessing of wisdom. On the first Sunday, natutunan po natin na kapag tayo po ay katulad ni Solomon, namuhay sa karunungan ng Panginoon, talagang yung pong material na bagay, darating na lamang po. Si Solomon, he did not ask for money, he did not ask for power, he did not ask even for revenge sa kanyang kaaway. He asked for wisdom, and all the rest came na automatic na lamang. Yun po ang gusto ng Panginoon sa atin lahat, that we all desire the wisdom of God. At napag-aralan din po natin po na napakahalaga na tayo po lumakad po, hindi lamang po sa karunungan ng Panginoon at humingi ng karunungan ng Panginoon, kundi tayo po ay mahalaga na maging precise sa ating pong mga desisyon sa buhay. And this is possible if we only will seek God's wisdom sa ating mga buhay. Ngayon pong umaga, ang pag-uusapan po natin ay yung katotohanan. It's one thing to have wisdom big time. Meron ka malaking desisyon gagawin. You ask for wisdom, and then, binigyan ka ng Diyos ng karunungan, and you were able to make the right decision. But you know what? You know what? Listen to me. Hindi lamang mga big time decision, kundi yung maliliit na mga desisyon, kailangan natin ng wisdom ni Lord. Sapagkat yung maliliit na yung pag pinagsama-sama ay napakalaking impact po sa atin. A lot of people ay napahamak dahil lang po inignore nila ang mga maliliit na pasyahin ng buhay nila. Dahil po kanilang binaliwala at hindi pinag-isipan ang mga desisyong maliliit. Total, maliit lang naman yan. Total, mura lang naman yan. Total, konti lang naman yan. Alam nyo, yung mga konti-konti ay nakakapahamak po yun. And so today, ito ang ating pundalangin sa Panginoon. Na hindi lang tayo magkaroon ng karunungan sa malalaking pasyahin, kundi actually, tayo po'y lumakad sa karunungan ng Panginoon. Sabi po sa Santiago, Kabanata 1, Talata 5, if any one of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Mga kapatid, mga minamahal, the Lord speak to our hearts. The Lord is ready to give us wisdom. Si Santiago po, si Apostol Santiago, sinasabi niya, kung meron man sa inyo na walang karunungan, as a matter of fact, ang sinasabi po dito ni Apostol Santiago, lahat tayo kailangan natin ng karunungan ng Diyos. Sino nangangailangan ng karunungan ng Diyos? Taas nga ang kamay. Yes, lahat tayo kailangan natin ng karunungan. So sinasabi ni Santiago po dito, sa pang-araw-araw mong buhay, kailangan mo ang karunungan ng Panginoon. As I have said, maliliit na bagay. Alam po ninyo, yung po mga upsize, di ba? Sa McDo o sa Jollibee, di ba? Sabihin sa iyo, yung soft drinks po, upsize, dagdag lang po kayo ng 11 pesos. Alam niyo, 11 pesos na yun, pag pinagsama-sama mo, napakalaking pera nun. Tama ho ba? Hello? Yung maliliit na bagay, pag pinagsama-sama mo, napakalaki ho ng epekto sa buhay po ng tao. At maraming tao, 11 pesos lang naman. Maraming 11 pesos. Hindi mo alam, 111 na pala yan, 1,000, ano? Mga kapatid, mga minamahal, we should not only seek God to give us wisdom big time, one time. We should ask God for a daily wisdom. And so that is our message today. You and I will be able to learn to walk in God's wisdom. Part of the blessing of wisdom series, and that this is the last in this series, at simula po next Sunday, we shall be starting with the blessing of freedom. Ano po? Blessing of freedom. We will talk about it. And again, we cannot help but to talk also about some of the things that has to do with our practical life. But let me just end our series by talking to you today about walking in God's wisdom. We need to walk in God's wisdom. By walking in God's wisdom, I mean, yung ultimo maliliit na bagay ng buhay mo. Yung meron kang karunungan ng Diyos sa pasyahin. Sapagkat yung maliliit na bagay na pinagsama-sama, ikasasama o ikabubuti ng iyong buhay. Sa maraming pagkakataon po, mga kapatid, mga minamahal, yung pong, halimbawa po, yung pong mga maliliit na pasyahin po natin, pagpapabayaan natin, dahil pinabayaan mo ang isang bagay, hindi mo dinesisyonan, lumawak hanggang sa lumaki na ang gawak sa iyo. Yung aming gate po sa bahay, naalala ko po, kasi po yung maliit na yung bahay po namin na hindi kaya po ang kotse, na ang sasakyan na pumarada ng maayos, kaya patagilid. Kaya inisip ko po, paano gagawin? Kaya tinibag-tibag ko. Tapos pag ang gate naman ay palabas na ganun, halos kalahating gate na. Kaya hinati ko sa dalawa.
Pag pinahating ganun, hindi makakapasok sa sakyan. Pagpapasok naman, hindi na masasara. So, isip, ano po. Kaya po, nabigyan ako ng wisdom ni Lord, sliding. So, in-sliding ko yung aming gate. Pagka-sliding naman, pero maliit din yung garahe. Kaya, kinat namin yung konting bahay namin para kumasya yung ano. Hanggang sa madalas na, kaisip maliliit na pasyahe, naayos po. Pero yung isa kong gate po, na pantao po, hindi ko naasikaso po. Kinalawang na ho ng kinalawang. Sabi ng asawa ko, gumaganda nga, pero itong gate, lagi nakakalimutan. Sabi ko, darating tayo dyan. Alam po ninyo, dahil sa aking maliliit na pagkababaya, ngayon kailangan kong baguhin yung buong gate. Samantalang kung noon pa lang, dinesisyonan ko na, dapat na-repair lang yun. Ano po. Sa maraming pagkakataon natin buhay, mga kapatid, yung maliliit na pagkababaya, malaki ang gawak. Do you agree? Kaya po napakahalaga ngayong umaga. May the Lord give us wisdom. That we seek God's wisdom, not only in big decisions, but even in small decisions. Sapagkat yung mas maliit na decision na yun, pinagsama-sama, mas malaki pa ang gawak sa buhay mo at sa buhay ng mga anak mo at ng mga nagmamahal sa iyo. Sabi na iba, huwag niyo akong pakialaman, buhay ko to ha. Huwag niyo akong pinapakialaman. Hindi totoo yan. Buhay mo yan, pero connected kami sa iyo. Kaya apektado kami. Kaya kailangan nating magtulungan. Mga kapatid, mga minamahal, the Lord speak to our heart today. Si Santiago, sabi niya, if any one of you lack wisdom, that is actually to say, all of us, we need to acknowledge we lack wisdom. That's the beginning of it, ladies and gentlemen. That you and I would admit that we all lack wisdom. Ano sabi ng Proverbs 3, 5, and 6? Trust in the Lord with all your heart and do not rely on your own understanding. Do not rely on your own understanding. Sa maraming pagkakataon, sabi mo, ito na, okay to, maganda to. Pero hindi ka man nagpe-pray, hindi ka naman nagtatanong kay Lord, hindi ka nagtatanong sa Biblia, hindi ka nagtatanong sa mga godly people in your life. You just say, kaya ko na to, pinag-isipan ko na to. Pero you are not confident na pinag-isipan mo talaga because you are afraid to consult people who love you. Ang tingin mo sa kanila, kontrabida sa buhay mo. Kapatid, kaibigan, if you are really confident that your decision is from God, you will not be afraid to consult the people who love you. Sapagkat in one way or another, they will be affected with every decision you make. Kaya po, ang sabi po ng talata 5 ng Santiago, if any one of you lack wisdom, that is to say, you must acknowledge that you lack wisdom. Apart from God, you cannot do anything. Yan ang sabi ng John 15, ano po, na sabi niya, Jesus ang puno, tayo ang sanga. Hiwalay sa puno ang sanga, hindi mamumunga. Apart from me, you cannot do anything. That's the starting point, ladies and gentlemen, that you and I would admit, kailangan ko ang karunungan ng Diyos, hindi lamang sa malalaking bagay, kundi sa maliliit na bagay sa buhay ko. Yung ganito ang kanyang pag-amin, sumigaw nga na malakas na amen. Then we have reason to continue today. Walk in God's wisdom. Si Santiago po, ito ang kanyang prayer sa mga mananampalataya. We all know that James here is the brother of Jesus Christ in flesh. Kapatid po siya ni Jesucristo sa flesh. Anak siya ni Maria. Si Maria na natiling virgin, kahit po siya po ay nakapanganak na po. Pero after that, nang sila ay magsiping na ni Jose, sila pinagkaroon ng anak. Isa sa mga naging anak nila ay si Santiago po, na naging isa sa mga alagad ni Jesus Christ. At kung titingnan po natin mga kapatid, mga minamahal, sa kanyang sulat at susulatin ni Luke sa Gospel according to St. Luke sa Book of Acts, makikita natin that James provided the leadership in the church. Ano po, not just Peter, but also James the Apostle. And therefore, James is known to be a very, very practical theologian. Ibig sabihin ng practical theologian, yung mga teolohiya ay kanyang nailalapat sa mga practical na buhay. He is known for that. Kaya sinasabi niya po sa mga mananampalataya sa puntong ito, mga kapatid, kailangan natin ang karunungan, hindi lang sa malalaking bagay, kundi sa maliliit na bagay. And since you and I accepted that, we have reason to dig in dito sa passage na ito. How can we walk in God's wisdom? Meaning, pati maliliit na bagay, hinihingi mo ang dunong ni Lord. How can we do that? At bakit natin kailangan gawin yon? Tingnan po natin, una sa verse 2 and 3. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Why? Because you and I are facing trials and problems. Sino po ang nakakaranas ng problema? Sabi ng iba, tamo yung mga batang yan, tawanan ng tawanan, laro ng laro. Buti pa sila, walang problema. Tayo mga matatanda, ang daming problema. Kala mo lang yon. Sapagkat yung bata na yon, habang sila masasayan, tatlo magpipinsan, tabihan mo ng ibang bata na hindi nila kasundo, magkakaproblema sila.
Ikitipunin nila laruan nila at ilalayo. They will begin to have stress and problem. Lahat po ng tao, bata, matanda, marunong, o nakapag-aral man o hindi, lahat po ay dumadaan sa problema. And because we all faces problems, malaki man o maliit, kailangan natin ang karunungan ng Panginoon. And therefore, let me say that in facing trials, we must seek God's wisdom, not your own wisdom. Sabi po ng talatang ito, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kind, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Mga kapatid, mga minamahal, yung pong trials po ay wala pong sinisino yan. Walang sinisino. Ang problema, walang sinisino. Pero ang maganda po rito ay ganito. Sa gitna ng problema mo, doon ka patatalinuhin ng Panginoong Diyos. Doon ka hahasain ng Panginoong Diyos. Maraming pagkakataon, maraming magulang naaawa sa kanilang anak. Kawawa naman ang anak ko. Ang laki ng problema. Kaya darating na si mami at siya magsosolve ng problema ng anak. Di ba? Kawawa naman ang kapatid ko. Ang laki-laking problema. Darating na si big brother o si big sister para isosolve niya ang problema ng kapatid niya. Ladies and gentlemen, kala mo nakakatulong ka? Let me tell you, nakakagulo ka. Because tayo mga magulang, sabi natin, pinagpe-pray ko mga anak ko. Ay pinagpe-pray mo pala eh. Bakit pag may problema, nandiyan ka agad, sinasalba mo agad? Kailangan lang ng anak mo ay kasamang humaharap ng problema. Sa maraming pagkakataon natin, buhay mga kapatid, pag may problema tayo, ang gusto natin, Lord, isalba mo ako ngayon din. Gusto natin ang Diyos magpadala ng anghel para isalba tayo, iligtas tayo, di ba? Yan ang bunga ng kapapanood natin ng mga pelikula na pantasya, di ba? Mga kapatid, let me tell you this. Higit sa kakayanan ng Diyos, isalba tayo sa problema, sa gitna ng problema, hinahasa ka ng Panginoon. Sabihin nyo nga, hinahasa. You and I are being sharpened by God. Kaya ang sabi po ni Apostle Paul, when you face various trials of many kinds, consider it pure joy. Bakit? Nahahasa ka. Alam nyo, mga kapatid, mga minamahal ang ating Diyos na sinasamba ang may-ari ng langit at lupa. At ang Diyos na ito ay nagmahal sa atin na anumat binigay niya ang kanyang butuan na anak. Wala nang duda na mahal tayo ng ating Diyos. Siya lang naman ang may-ari ng lahat ng bagay. Kaya ang pinag-uusapan natin na lang dito ay mga kapatid, ay simple. Your readiness and my readiness for the blessing that is already named after us. Kaya po sa pagdaan mo sa problema, hingin mo, Lord, bigyan mo ko ng dunong sa pagharap nito. Pero habang ikaw ay, Lord, kailan mo ko ialis dito? Lord, kailan mo ko ialis? Yung aking bustong anak ay sinircumcise siya at talagang ilang beses na-postpone yun. At sinamahan ko po siya at lahat ng pati yung dalawa kong anak na lalaki, sinamahan ko ng sinircumcise. At it's so excited. Sabi ko, anak, sa Monday na kaya? Sabi niya, ano natin para tapos na papa, tapos na. Pagdating po doon, gusto niya makita krayong, gusto niya, ako kinabahan. Nung kabahan po, hindi alam niyo naman ang tao, pag kinakabahan yung anesthesia ay hindi gumagana, ano po. Kaya po talagang naramdaman niya yung pain. Kaya pagkaraan, sabi niya, kumusta? Masakit. Sabi niya, masakit daw. Nasaktan siya. Pero siyempre, eventually, nirelax namin siya. Inhale, exhale. At narelax siya. Ayun, nawala na po yung sakit. Ano po. Bilang tatay, parang gusto ko matapos na agad. Pero I know God is doing something inside my son. All He needed from me is for Him to feel that I am there. Kaya magkayakap kami. Tapos naging stuck ako sa kanya. Inhale, hold, exhale. Inhale, hold, exhale. Kung pwede lang, tayo magulang pagkagan, ako na nga mag-o-opera dyan sa anak ko. Pero hindi pwede, hindi ka naman train. Ganon din na nangyayari sa atin. Hindi ka pwedeng basta mangialam sa anak mo, sa kapatid mo na may problema. Sapagkat hindi ka train para doon. Ang Diyos ay kumikilos sa buhay ng mga mahal mo sa buhay. Kung minsan nakakaabala ka dahil nangingialam ka, huwag kang maawa sa anak mo na may problema. Samahan mo siya. And let him or her solve her problem. And you are there to support him or her. And you will never be able to see yung gagawin ng Diyos pag nagpatiuna ka sa Panginoon. Look at the verse. How can you consider it pure joy when you are facing trials? Well, because we have a God who is in control. Kaya kahit dumadaan ka sa problema financially, dumadaan ka problema emotionally, dumadaan ka problema sa anumang area ng iyong buhay, you can still be joyful. Dahil alam mo, kasama mo ang Panginoon Diyos.
Di ba sabi ng kanta? Kasama natin ang Diyos, di ako matatakot, di ako malulungkot, kasama natin ang Diyos. Kapatid, kaibigan, when you are facing trials and problems, maybe today, maybe right now, you have problem. I wish I can tell you that when I pray for you, immediately darating. Pero what I can tell you, biblically, nakahanda na ang sagot. Nakahanda na. Kaya lang kailangan mo pasya ng mga tamang pasyahin para yung sagot mailapat sa iyo. Mga kapatid, mga minamahal, in facing trials, seek God's wisdom, not your own. Hindi yung mahina kasi diskarte yung taong yan eh. Hindi lang ho diskarte. Alam niyo yung setang diskarte, dalawa po yan. Pwede yan sabihin negatively, pwede sabihin positively. Yung negatively, yung palusot, lulusot. Diskartehan mo. Sabihin, lumusot ka. Pag may gusot, may lusot. Problema ho yun. Hindi habang panahon malulusutan mo. Ano po? Isa nating kaibigan po, siya po ay may utang sa Bombay. Tapos sinisingil siya, ay wala ko siyang pambayad. Para matigil na yung Bombay, ang ginawa niya, nangutang ulit siya ng another 5-6 sa dalawa pang Bombay. Dahil lumaki na yung utang niya sa isang Bombay, dalawa ng Bombay ang kinausap niya. Yung pinahiram sa kanyang 5-6, pinababayad niya doon sa unang Bombay. Dalawa na ngayong Bombay na naniningil sa kanya. Kaya nga sabi niya, nako, ano kaya gagawin ko? Kaya nagtago. At nung siya po humingi ng payo, sabi po ng ating kapastoran, alam mo, ang kailangan lang magtapat ka. Harapin mo yung pinagkakautangan mo. You cannot correct a wrong decision with another wrong decisions. Magtapat ka, handa ako magbayad, kaya lang ngayon wala akong kakayanan. And then gumawa ka ng kasunduan na hanggang dito kaya kong bayaran. Or else, hindi na kita mababayaran. Sabi niya, naku, pwede ba yun? Sabi namin, yun ang options mo sa buhay. Alam niyo, naglakas loob siya, kausapin yung Bombay. At sinabi, nagalit yung Bombay, nagalit po. Pero after some months, na-realize ng Bombay, kaysa wala siyang masingil, edi mabuti na may masingil. Kaya binalikan siya at sinabi, sige, ito utang mo, babayaran mo, paano babayaran? At dahan-dahan niyang nabayaran. Bakit po? Sapagkat hinarap niya ang problema niya sa buhay. Mga kapatid, ilang beses tayong tumatakas sa mga problema natin sa buhay. Kaya po ngayon pong hapon, meron tayong family and enrichment seminar and workshop uli. Pwede pa kayo humabol. We have beautiful handouts here, 2 o'clock up to 5 p.m. Mamaya pong hapon, you can come and register. Sama mo mga kaibigan mo. Pwede tatay, nanay, pwede lolo, lola, pwede rin teenager, pwede rin singles. Napakaganda po. Makasama mo yung buong pamilya mo o hindi, no problem. No problem. Dito matututunan natin kung paano harapin ang iba't ibang mga challenges inside the family. When you know how to face the challenges inside the family, you will know how to face the challenges outside of your family and face the challenges in life. Maraming mga tao hindi makaharap sa mga hamon ng buhay kasi sa loob ng bahay, hindi sila naturuan. Ito ang sinasabi ni Apostle James, consider it pure joy when you face various trials. Ano po sabi? Pakibasa nga natin ulit. Consider it, what already go? My brothers and sisters, look at that, trials, hindi lang trials, trials of many kinds. Why? Kasi po, yung pong diskarte, asahan mo sa sarili mo, hindi, Lord, ano gagawin ko? Then you will never hesitate to ask godly people in your lives. You'll never hesitate to ask people who cares for you, ano suggestion nila. And then you will have wisdom from God. And then you can make decisions. And that good decision after another good decision can lead you. Magugulat ka na lamang, nalampasan mo na ang problema sa buhay. Sino gusto makalampas sa problema? Pumalakpak nga po. Stop running away. Face squarely your problem and ask God's wisdom, not your own diskarte. Not your own diskarte. And this leads me to my second point. Look at the next verse, verse 4. Ano po sabi ng verse 4? Let perseverance finish its work so that you may be, ano po sabi? You may be and not lacking anything. Grabe ho yun, ha? Not lacking anything. Sino ang gustong ganun ng buhay? Not lacking anything. Alam niyo, equivalent na verse yan, yung Psalm 23, verse 1. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. Yan po sinasabi. Ang Panginoon na aking pastol, hindi ako kakapusin, hindi ako magkukulang.
That's the kind of life that God is promising for all of us. Pag binalikan na naman natin yung Santiago, Kabanata 1, Talata 4, ano po sabi po dyan? Not lacking anything. Kailan daw po mangyayari yon? If we mature and if we become complete in the Lord. Kaya ang sabi ni Santiago, if any of you lacks wisdom, you ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Mga kapatid, it's the preparedness for the blessing. Habang tayo po'y dumadaan sa mga problema, ang sabi diyan, nadidevelop yung perseverance. Perseverance is the mother of all character, mga kapatid. It's actually the character. Habang yung character natin ay naaayos, we invite more blessing and favor. Yung sa nating kapatid, as an executive, at sabi niya, sa mga ilang kumpanyang nakita ko, ang mga tao concerned sa tinatawag na security of tenure. Ano security of tenure? Yung hindi ka basta-basta agad mapapaalis, yung po security of tenure. And we want that kind of job, na pagpasok natin, hindi tayo pwedeng sisantihin agad-agad. Ganun po. Pero ang sabi niya, you know, in my experience, company can just pay you, even if you have security of tenure, and can get rid of you. But the best security of tenure ay dalawa. Yung kaalaman mo at saka yung ugali mo. Pagka mayroon kang kaalaman, patuloy ka nagpapa-improve ng iyong kaalaman at yung ugali mo maayos, you will never ever run out of job. You will never run out of client because you have good character. Over this weekend, I spoke in Tagaytay over about 700 leaders from Luzon, Visayas, and Mindanao. And after ministering to them, they insisted to check us in one of the hotels sa Tagaytay. Ano po. And they paid for us. Sabi namin, huwag na. Pero they insisted. Pagdating namin sa hotel, wala yung pangalan namin. So, nahihiya naman akong tumawag. I'd rather pay than call. Pero, nag-text uli, bayad na po yan. Wag ko kayo magbaba. In that same hotel, it happened also to us some months ago. And it is being repeated. And so I was forced to call yung pong nag-text sa amin. Sabi ko, pwede ba malaman sino yung kausap nyo dito? At sabi niya, hindi ko maalala po, hindi ko maalala. Hanggang sa may nabagit, parang ganito. So sinabi niya po. At sinabi ko, ganito pangalan. Ay naku, naka-break po siya, sabi niya. Naka-break po. Pwede mo makuha number noong pong tinawagan nyo, tatawagan po namin siya. Sabi ko, I don't think this is proper customer service. Can I talk to your manager? Naku, nanginig po tumbong nila. Sasabi nila, hindi ko kami nalang. No. I insist, I want to talk to your manager right now. Kasi kinabahan po yung mga bata. Nung dumating po yung manager, hindi pa siya nagpahalata na siya ang manager. Nasa gilid siya, ano nangyari? So I already know he was the manager, pero I gave them time. Maya sabi niya, Sir, ito po yung kwarto niyo pala. Ito pangalan niyo po. I told you that. Ito po yung nagbayad. I told you that. But I want your manager. The manager came to me. Sabi niya, Sir, pasensya na po. Sabi ko, don't be afraid. Sabi niya, can we talk sa office po? Sabi ko, no. I will not make a scene out of this. I want to talk to you not for my sake, but for your sake, because this is not good customer service. This is the second time it happened to us. It will not be good for your company. Your people should endorse properly. This is not good for your hotel. Your hotel is very good, sabi ko. Tapos sabi ko, actually, itong mga batang ito, they patiently try to locate. Pinawala yung kaba ng mga bata. And ako, I appreciate you because you came to talk to me. So I care for your company. Bigla ho siya, nawala po yung tension. That's the reason why I want to talk to you. You have to hold a meeting and make sure that your staff endorses properly transaction so that similar things will not happen the third time. Not only for me, but for your other client. Alam nyo, during our stay doon sa hotel, they were very appreciative. Why? Because we did not just, complain. We were helping the company. I'm sharing this to you dahil sa maraming pagkakataon natin buhay, ayaw natin na pinupuna tayo. Ayaw natin na tayo kino-correct. Ano po? But if we know that corrections are actually for our own good, we would welcome it. And I'm so happy with that manager. I'm so happy also with the staff because when I assured them that I was not there to condemn them, but I was there to
to help them improve their customer service, they became much more accommodating to us. Alam niyo mga kapatid, mga minamahal, sa ating lakbayin sa mundong ibabaw, ang usapin ho, patuloy tayong hinuhubog ng Panginoon. Are you willing to mature? Sino ang willing na mag-mature? Aba, 5 lang yan. Who are willing to mature? So in journeying to maturity, trust God's wisdom and never give up. Di ba sa maraming pagkakataon natin buhay, pagka meron tayong pagsubok, may problema tayo, may hinuhubog ang Diyos na ugali sa atin. Pero sabi natin, Lord, kailan mo solve? God can easily solve our problem. Pero teka muna, how much willing are we to be molded sa karakter na hinuhubog ni Lord? When we become ready, then that's the time that God will release the blessing that are already named after you. Nakapangalan na sa iyo yun. Nakapangalan na sa iyo yun. Kapatid, kaibigan, may maraming pagkakataon, you give up. Sumusuko ka na. Huwag kang sumuko. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang sumuko. Mahalaga po na maunawa natin, mga kapatid, mga minamahal, na ang buhay na ito ay paglalakbay patungo sa pagiging kawangis ni Kristo. So because only by allowing ourselves to become more like Jesus, ang pangako ng Panginoon, we will not lack anything as we mature. Meaning, habang nagmamatured ka, lalo kang nasasagana sapagkat bumabagay ka sa mga biyaya ng Panginoon para sa iyo. Hallelujah. Can you hear another amen? Bumabagay ka sa mga biyaya. Kaya yung biyaya, hindi pa nalalapat sa iyo, hindi pa lapat eh. Pero habang napapahubo ka, kaya sabi po dyan, let perseverance finish its work. Grow up. Continue to grow in God. Continue to grow in Jesus. Because as we grow in Jesus, hindi mo kailangan magkumahog. You will lack nothing as you continue to grow in the Lord. Sabi nga ng Panginoon, ang mga taga-mundo, hinahabol nila ang kayamanan. Ang mga taga-mundo, hinahabol nila ang pagsikat. Hinahabol nila ang kapangyarihan. Pero tayo mga anak ng Diyos, tayo ang hinahabol ng kayamanan. Tayo mga anak ng Diyos, tayo ang hinahabol ng pagsikat. Alam nyo, nung araw, I just want to reveal to you, I wanted to become a radio personality. Pero wala naman ako opportunity. Di naman ako maganda boses. Di naman ako napakahusay mag-English. Di naman ako napakahusay wala akong training sa radio. Kaya alam nyo ba, nag-volunteer ako na assistant lang ng isang reporter. Tagahawak ng antena. Naalala ko noon, eleksyon, kami nagko-cover sa Makati, sa Pasay. Ako yung tagahawak ng antena habang yung kaibigan ko yung nagre-report. At ang saya-saya na ako na nasasabihin niyan, narito kami sa Makati Elementary School, kasama si Jordan Villanueva, nabanggit pangalan ko. Ganun. Pag-uwi ko, sabi ni Sister Neri, huy, nabanggit pangalan niyo. Tuwan-tuwa na ako. Ganun. I wanted to become known as a radio personality, but there was no opportunity. The more I tried my best to get into the radio, wala. Pero noong ang tinutukan ko ay yung development ng ginagawa ng Panginoon sa buhay ko, yung development na ginagawa ng Panginoon sa aking pananaw, sa aking puso, sa aking pagkatao, nagulat na lang ako. In one of the meeting, leadership meeting sa Subic, after discussion, sharing of thoughts, the president of the radio company came to me and sabi niya, can I talk to you? Sabi ko, yes, sure. Sabi niya, we need someone like you sa radio. Can you help us? Sabi ko, I'll think about it. No, ganun ba? Talagang, sa pagkaraan po, bago kami maghiwalay, after the 3-day seminar consultation namin, sabi niya, ano na? Sabi ko, sige. Sabi ko, sige, my pleasure to help radio station, FEBC. Anyway, FEBC has helped me in my spiritual growth. Maybe this is a payback time. Alam nyo, I was excited. I was preparing. Modulate ako. Pero lumipas ang isang buwan, wala ako natanggap na tawag. Lumipas ang 6 na buwan, wala ako natanggap na tawag. Lumipas ang taon, wala ako natanggap na tawag. Wala ho. Then after that, another year of consultation happened and we met each other. Ay, sabi niya, di ba nag-usap tayo? Ano ba nangyari? Ba't hindi ka? Sabi ko, I did not receive any call. Ganun ba? So it's our fault. So then he instructed his people to call me. And then, again, wala akong tawag. So madali salita, 2 years. After 2 years, saka po sa isang kanilang management meeting, nag-agree sila to call me. And then when they tried me, simula na po ngayon ay about 15 years na radio ministry ko. That happened
when, I focus on the right focus. Yun yung pag ginagawang paghuhubog ng Diyos sa ating pagkatao, sa ating pananaw. Kahit na nga po, naimbitahan ako, I could have, visited the office of the president of the company and say, "Hoy, you said your staff will call me." Pero I've learned my lesson. Hindi yung diskarte ko, hindi yung paraan ko, kundi yung paraan ng Panginoon. I've learned my lesson na God must be developing my patience, my willingness to wait for His right timing. And it happened. So the first time na sinalang nila ako sa counseling, ang una nga po, naalala ko noon, sabi nila, "Okay lang ba? Ano ka? Every other week ka lang?" "Sure ka ako, anytime, anything." Pero nung unang pagsalang ko po, ang request na agad nila, "Can we request you weekly?" Tapos after ng 1 week, "Can we also request you in the morning?" And then after a month, "Can we request you to train our other counselor?" God can open doors of opportunity after another. Kayang-kaya ng Diyos na pagpalain ka. How many of you will say amen? Palakpakan nga ho natin ang Panginoon. Glory to God. That is when you allow maturity to happen in your life. Pangatlo po at panghuli, mga kapatid, mga minamahal, sa mga talatang ito, ano pong sabi ni Apostol Santiago po? "But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubt is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. Such a person is double-minded and unstable in all they do." Mga kapatid, mga minamahal, in exercising your faith, ground it in God's wisdom, not in uncertainty. Mga kapatid, mga minamahal, sinabi ni Apostol Santiago dito, ay pag humingi tayo ng karunungan sa Lord, manali ka, natatanggap ka. Huwag ka nag-aalinlangan. Sabi sa Hebrew 11:6, sino mang gustong lumapit sa Diyos para bigyan siya ng lugod, kailangan lumapit na may pananampalataya. You must come to Him in faith. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, the Lord speak to us. Kailangan ang paglakad na may pananampalataya. Pero ang paglakad na may pananampalataya, hindi po yan leap in the dark. Yung bahala na. Sigaw nyo nga po, bahala na. Hindi po yan bahala na, hindi po. Kundi, hindi nakasalig po ang ating mga desisyon sa mga panuntunan ng Biblia. Ay dahil nakasalig ang mga desisyon mo sa panuntunan ng Biblia, wala kang kaligaw-ligaw. Halimbawa, marami sa atin, kaya tayo napapahamak. Halimbawa, yung mga classmate ng anak mo ay mayroong mamahaling gadget, yung anak mo lang ang cellphone ay luman-luma at phase out na, naawa ka. Dahil naawa ka, pinilit mong mangutang para ibili siya ng gadget para hindi naman maiba yung anak mo. Ayun. Ang dahil doon, nabaong ka na nagkautang ka dahil lang sa naawa ka sa anak mo. Aba kapatid, yun ba'y ayon sa Biblia? Ang halaga ng tao ay wala sa kanyang gadget. Wala sa kanyang damit. Nung araw, di ba? Nung araw, para titignan pa yung tatak ng damit, tinataas pang ganito yung makikita. Ano ba yung tatak niyan? Pag tatak, crispa. Ganong crispa yung t-shirt, di ba? Noong araw. Aba, itong lately, I was in Manila. So, napahiya ako kasi sabi ko, "Iho, baliktad yata yung damit mo." Kasi yung tatak nasa labas. Sabi sa akin, "Hindi po, talaga po ganyan po pagkayari niyan." Aba, ang nauso na, yung tatak para makitang mamahalin, inilabas na para pagsuot, mamahalin ang damit ko. Aba, kapatid, kaibigan, sa maraming pagkakataon natin buhay in trying to impress people, yun ang nagkapahamak sa atin, hindi ho ba? Ang isa sa mga na-appreciate ko sa aking asawa ay sa marami ko na-appreciate sa kanya, maliliit na bagay, kinukwenta niya. Halimbawa, yung upsize. So, 11 pesos lang yon. Tapos, i-take note niya yun, i-take note niya. Pagka in our family meeting, papakita niya kung magkano yon, magkano na. At magugulat yung anak namin, laki pala. Yung bang 11 pesos lang naman yan. Pinagsama-sama, laking pera. Kaya pagka kami order ng pagkakain sa labas, pinapaalis niya yung drinks. Ano po? Kahit na asawa ko mahilig sa Coke, ay pinapaalis niya po. Sapagkat kinukwenta niya, magkano ang drinks. Pag pinagsama-sama mo yon, ang laking pera. Samantalang the best drink is water. Sapagkat yun ang sabi ng Biblia, mamuhay tayo ng simple. Mamuhay tayo within our means. Maging mabuti tayong katiwala ng ating resources, huwag gastos ng gastos. Ang kinapapahamak ng maraming Pilipino ay naging bahagi na tayo ng consumerism. Consume.
Sa halip na save, keep, and then grow. Consume. Pag ako, gastos. Minsan nga, parating pa lang yung pera, gastos na, may darating naman. Wag ho. Mga kapatid, I really appreciate whenever we have family meeting, my wife will try to make presentations po sa aking mga anak. Yung mga panahon, we also go out and eat, pero pagka may linggo, may araw na dapat lalabas kami, hindi kami natuloy, no-note niya po yun. Tapos i-announce niya. So ito na-save natin, dahil isang araw dapat lalabas tayo, kakain tayo, di na tayo tumuloy, ito na-save natin. Tapos she tried to bring our children to palengke with that amount of money, then they buy. Pag-uwi, ang daming dala. Sabi nila, naku, tamo nga, 1 meal lang, pag pinagsama-sama, ang dami na. Kaya minsan, pagka kami kakain sa labas, sabi nila, Papa, Mama, pwede pa-convert namin yung drinks, wag nang ialis, tapos pwede i-convert sa bottomless. Sabi ko, sige, bottomless tayo pagdating sa bahay. Pagkakain natin dito, daan tayo sa palengke, daan tayo sa supermarket, bili tayo ng juice, na powder, at doon sa bahay, magawa tayo ng juice bottomless. Kailangan, gusto mo sa drum pa natin timplahin, ubusin nyo. Nabibiro-biro. Maliliit na bagay. Pag nagkasama-sama, why? We are pressured to be like others. We are pressured to look like we are okay, we are better than others. At dahil doon, tayo'y napahamak. Tayo napahamak. Kapatid, kaibigan, isa natin pong kapatiran, he was recently promoted po sa kumpanya, at yung sa kanyang kumpanya, natutuwa siya sapagkat dumami na yung Bible study. Bawat floor, I had the privilege to speak in their company several times na po. At I've seen yung paglago ng gawain. Pero sabi niya, ang malaking lungkot ko, marami mga kapatiran na bagaman aktibo sa pagtuturo ng Bible, pero yung mga decision making nila, yung mga judgment nila, hindi ayos. Kaya it pains me na sometimes mga kapatiran yung kailangang kausapin para i-reprimand o ma-demote pa kapatiran. Sabagat hindi mo Christian, is okay na ang desisyon. We need to ask God's wisdom. Our exercise of faith should be based on the principles of the Bible. Halimbawa, yung pagpili natin ng ihahalal, ano ba ang sabi ng Biblia? Sundin natin ang sinasabi ng Biblia, yung karakter. Don't ever give up the character. At yung character, lumalabas yan sa bibig. Out of the abundance of the heart, the mouth is speaketh. Huwag tayong pikit mata sa ating kadet. Let's not be fanatic. Doon sa Tagaytay, group of men approached me after I spoke. At sila merong ano tawag doon, yung mga kandidato? Yung bowler ba yun? At iba-iba. Lahat ng kandidato meron. And they asked of me, anong basihan po masasabi ninyo? And then I gladly explained to them the biblical basis. Natuwa ako, yung isa, hinubad na niya yung kanya, ayoko na nga nito. Yung isa naman sabi niya, ako gusto ko pa rin to. No problem. As long as you do not become fanatic to your candidate at patuloy mong sisiyasatin yung kandidato mo. At ano sinasabi ng Bible? Sa Exodus 18, mabasa po natin doon si Jethro, inausap niya si Moses. Si Moses, he was so messianic, siya ang nagsosolve ng problema na lahat ng tao. Sabi ng Panginoon through Jethro, hindi tama yan. What you are doing is not right. Ang sabi po sa kanya. Pag binuksan natin yung Exodus 18, this is very important. Ang sabi po ng father-in-law ni Moses, verse 14. When his father-in-law saw all that Moses was doing for the people, he said, "What is this you are doing for the people? Why do you alone sit as judge while all these people stand around you from morning till evening?" Si Moses was bragging about the fact na, I am a good leader. I can help everybody. I can bring change myself. Ayun. Kaya mga tao nakapila, pagod na pagod siya mula umaga hanggang gabi. Pati tao pagod na pagod. Sabi ng kanyang father-in-law whom God sent to his life, this is not right. Why do you do this thing? Tapos nagpaliwanag si Moses kasi kailangan ng tao eh. They need me. Tapos ang sabi po, verse 19, listen now to me and I will give you some advice. And may God be with you. You must be the people's representative before God and bring their dispute to Him. Teach them His decrees. Bigyan mo sila ng instruction, yung mga prinsipyo, mga gabay. Tapos verse 21, select capable men. Ayan po, verse 21. This is the basis. Select capable men. Mga kapatid, mga minamahal, napakahalaga na maunawaan natin. Sabi nga ni Jethro, what you are doing is not good. Why? You have to select capable men.
Hindi lang ikaw ang magaling. Hindi lang ikaw ang mahusay. Pag binasa po ninyo yung Ephesians chapter 4 verse 7, ito po ang sabi, but to each one of us, grace has been given as Christ apportioned it. Isa sa mga nagustuhan ko sa Pangulong Noynoy almost 4 years ago, more than 3 years ago, kinausap ako ng dating Chief Justice Puno at sabi niya, Bishop, baka pwede mo kaming tulungan kay Presidente kasi hinahadlangan niya yung aming charter change. Kailangan ito sa economic provision. Pangalawa, siya ang pinagtitiwalaan ng ibang bansa kaya ang daming investment ngayon umaangat ang bansa natin. Kaya kung magkakaroon ng charter change, pwede pa siya maging Prime Minister. Kailangan siya ng bansa. Sabi ko, sige po. At ako'y kumawag sa kanya at kami nag-lunch sa bahay niya. At sinabi ko, Pangulo, sabi ni Chief Justice Puno, dating Chief Justice, ganun. Sabi niya, nako Bishop, hindi lang ko si Chief Justice sabing kailangan ako ng bansa, kaya kailangan ko pa mag-extend. Kagaling ko lang po niya sa Asian Summit at lahat po ng Prime Minister at Presidente po sa Asia, sinasabi po yan, na naglalaka kami ng pera sa bansa mo at handa pa kami maglakang na mas marami pa, pero sana naman gumawa ka ng paraan para ma-extend ka. Huwag mo nang pigilan ng charter change. Alam niyo ang sagot ng Presidente. Ang sagot niya, hindi lang ako ang magaling na Pilipino. Marami kaming Pilipinong magaling. Totoo ba yan? Kasama yung katabi mo yan, magaling yan. Sabi mo sa tayo, magaling ka. Yan. Kaya, sabi niya, ayokong ilagay sa akin ng Pilipino ang pag-asa nila. Lahat ng Pilipino ay magagaling at mahusay. Ako'y nagtitiwala sa sense of judgment ng Pilipino. Alam niyo mga kapatid, mga minamahal, yun po ang kinokorek ni Jethro kay Moises. Ang tingin ni Moises, siya lang ang binigyan ng grasya ng Diyos. No. Each one, everybody say each one. Each one has been given the grace. Kaya kailangan we mobilize everybody in the Philippines para tuloy-tuloy ang nasimula ng pagbabago. We are not in a crisis. Pagtingnan niyo po ang mga research po, talagang paangat po tayo. Ano po? Hindi pa rin kumpleto, marami pa rin kailangan, pero paangat po tayo. Ang kailangan natin po, lahat tayo kumilos. At ang sabi sa verse 21, ang sabi, select capable men. So dapat pagkapipili tayo, sino yung capable men? Sino po yung capable men? Men who fear God. Yung tao na may pagkilala sa Diyos. Ibig sabihin po niyan, sa earlier verse, yung sumusunod sa decrees of God, sumusunod sa Torah, sumusunod sa batas. Somebody who respect the rule of law. Somebody who respect the rule of God. Yun po. Alam po ninyo, alam lang po natin madalas yung pong tatlong branches of government. Executive, Pangulo, Governor, Mayor, etc. Meron po pangalawa po yung legislative. Yung po yung senador, congressman, bukal, councilor, kagawad. So yan po, yung una po, executive, Pangulo, Governor, Mayor, Barangay Chairman. Yung pangalawa po, yun po yung senador, congressman, legislative po. Yung pangatlo naman, yan po yung judiciary. Yan po yung Chief Justice, Supreme Court, mga higher courts, yan po yung Court of Appeals, yan po yung Court of Tax Appeal, yan po yung Sandigan Bayan. Tapos meron po tinatawag na Regional Trial Court, meron po tinatawag na City and Municipal Court, at sa barangay, yan po yung judiciary. Pero alam po ba ninyo na hindi lang ito tatlong to dapat natin inaalaala. Dapat alalahanan na natin yung 5 constitutional body. Ano yung 5 constitutional body? COMELEC, hiwalay po yan dito. Dapat po, respeto natin ang COMELEC at pinagpe-pray. Constitutional body po yan. Yung pong COA, yung COA dapat hindi na tinatakot. Pag ang COA tumatrabaho, aayos ang bansa. Lulutang ang mga lahat ng katiwalian. Ano po? Yung ombudsman. So we need leaders who will respect this constitutional body. At yung civil service, sila po yung nagbibigay na pagkapatubad na alituntunin sa mga kawani ng gobyerno. At yung panghuli, Commission on Human Rights. We need a leader who respect the Commission on Human Rights. So all of these 5, pag nirespeto ng tatlong ito, aayos ang bansang Pilipinas. Dahil lahat ay binigyan ng Diyos na mga galing, tayong lahat ang gagamitin ng Diyos para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bansang Pilipinas. Sabi mo sa katabi mo, makiisa ka. Paano yon? Ngayong halalan, gamitin mo ang iyong wisdom. Ito ang basihan. Somebody who fear God. Somebody who is trustworthy. So in trustworthy, tignan mo yung kanyang family life. Tignan mo yung family life niya. Hindi naman kailangan walang nagawang magkakamali, pero yung
Kita mo kung paano siya nagpapahalaga sa kanyang asawa, sa kanyang anak. And of course, sa mga nakakatrabaho niya, at saka of course yung dishonest gain. Mga kapatid, may the Lord help us. At yan ang ating panawagan. And we praise God. Alam niyo po, kahapon, kagabi, tinawagan ako ng mga taga-Bataan sapagkat sila naghahanda mamayang hapon. May malaking motorcade sa Bataan, sa Orion, Bataan, at magsisimula, iikot sila dala-dala yung tarpaulin ng Asin movement natin. Palapakan nga natin ang Panginoon. Kahapon, mula doon sa Tagaytay hanggang sa Dasmariñas, Cavite, ay may isang mahabang motorcade na pagkaraan ako magsalita, the following day they arranged it, at naroon yung ang Suhol Iwaksi Natin movement. At alam nyo, the vehicles ang haba po ng motorcade, at they were representative of Luzon, Visayas, and Mindanao. And they were all shouting, ang Suhol Iwaksi Natin movement, ating siyasatin, iyahalal natin movement. Hindi mo magkapare-pareho ang ating pili. Ang mahalaga, gamitin natin ang Biblia bilang gabay sa pagpili natin. Manatiling bukas ang isip mo hanggang sa bispiras ng pagboto, at doon humingi ka ng dulong sa Panginoon. Mga kapatid, let us walk in God's wisdom. Hindi lang sa malalaki, maging sa maliliit na bagay ng ating buhay. Every time you make decision, ask for God's wisdom. Would you like the wisdom of God in your daily life? Tayo manalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa iyong kapahayagan sa amin ngayong umaga. Patawad sa mga panahon na kami nagmamalaki sa aming sariling isip at sa aming sariling pamantayan. Ngayong umaga, nais namin ideklara na kami maghahanap ng iyong karunungan, hindi lang sa malalaki, kundi sa mga araw-araw at maliliit na desisyong aming ginagawa. Panginoon naming Diyos, sinihingi namin po ang iyong karunungan ng igawad mo sa aming lahat. Kung yun ang prayer mo, kapatid, pwede ba taas mo ang kanang kamay mo? Yes. Selyuhan ninyo, Panginoong Diyos, ang bawat isang ang kamay ay nakataas ngayon. Selyuhan niyo sa aming puso ang mga salita mo na aming narinig. Sapagkat ito ang aming dalangin. In Jesus' name, Amen.